O ito, mahirap daw ang 17 million na pamilya. Tingnan nga natin kung bakit. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya. Ano-ano nga ba ang dahilan? Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cato. Triple kayod si Monica para mairaos araw-araw na pangangailangan. Bukod sa pagmamando sa parking at pagtitinda sa sidecar, sumasideline rin siya bilang manicurista. Mag-isa na lang kasi siyang bumubuhay sa kanyang 3 anak. Ang sarap magpamanicure kay tita. Pag nagpamanicure ka kay ate tsaka pedicure, putang ina. Bukas, putol na yung daliri mo. Labo. Tanginan, dudumi ng nipir. Patay tayo dyan. Yuta, pag putol ng ingrown mo, sabi mo parang Makati. Ay, nako, Diyos ko po. Grabe, oh. Kita mo naman si ate sa nakatira. Tangin ng BBM, tinan mo ginawa mo sa Pilipinas, nawala na ipin ni ate, oh. Nung naging presidente ka, buo pa ipin yan, eh. Ngayon, naisanla niya na yata lahat sa hirap ng buhay. Punyemas ka. O yun, na ano nyo ba dati? Na ano nyo ba dati yung mga taga-CEU? Oh, di ba? Diego dati ko, tanda mo yung mga taga-CEU, bibilin yung ngipin mo. Yung mga nagpa-practice ng dentistry, tangina wala ka naman sakit sa ipin, bubunutan ka. Oh, sige na. Daling kita sa school. Kailangan ko na kasi, exam ko na eh. Ano exam? Bubunutan kita ipin. Putangin na mo, wala naman akong bulok eh. Sige na, kahit na ito lang, tanggalin lang natin yung bagang. Putangin na binibili yung ipin mo kahit di naman bulok. Pero ang tindi, may kaibigan ako, Diego Latigo. Putangin na pag walang pera, nagbibenta ng ngipin sa sentro escolar. Nagpapabunot sa sentro escolar sa mga estudyante kasi may bayad eh. Tapos nagbibenta ng dugo. Di ba, Jing? Sa CEU. Putangin na naman, Jing, yung CEU mo noong 1928 pa yun eh. Siya baka wala pang dentistry noon. Jing Corpus, tumigil ka, taga-CEU ka, oo. Pero nung 1920s, hindi pa uso yung bunot ng ipin noon. Tawas-tawas lang dati. Oo, sa Lasal, ganun din. Sabi ni Uncle rin sa likod ng CEU. Ito, kwento lang to sa akin. Bata pa ako eh. Nakwento lang yan sa akin. 1984, martial law pa yan. Jing Corpus. Sabi ni Brown na Pinay, dito sa Amerika, Boss D, dapat bago yun, nakabalot yung nipper mo. Oo. Surgery sa kanila yan. Oo. Totoo yan, mga taga-Victorino mapa ako, libre bunot, sobra. Putain na, matindi. Bukod pag wala kang pera, magpabunot ka sa CEU, magkakapera ka, magkano singil nun eh? Tila mo 1.5 yata isang ipin. Ay na ilan ang ipin yung binibilang. Puta, dami kong ipin ha. Mayaman na ako. Sobra-sobra ipin ko eh. Ayan o, tinan mo si ate. Oh, putya na wala na ipin. Naubos na sa hirap ng buhay. Puwisit to si Bongbong. Sobrang hirap, ma'am, kasi lalo na yung hanap buhay namin nasa lansangan. Pero kahit papaano naman, ma'am, sa tingin ko tayo sa sarili ko, Pero Diego, alam mo, masarap yan, di ba? Masarap yan pag ganyan. Lasabit. Eto naman si ate, wala ng pera, puta nakapagpakulay pa ng buhok. Kaya hindi naniniwala si Bongbong sa inyo, naghihirap kayo eh. May kwintas ka pa. Pucha, tapos ginto pa yung buhok mo. Walang Diyo naman talaga oh. pa rin po kami kasi kahit papano nakakakain kami 3 beses sa isang araw. Sa kanyang maliit na tindahan naman kumukuha ng panggastos si Nanay Eden. 2 sa 4 na anak na lang daw ang pinag-aaral nila ng kanyang asawang tricycle driver, pero hirap pa rin silang mapagkasya ang budget dahil sa mahal ng mga bilihin. Sa umaga, almusal, tanghali, hapunan. Po yung 500, kulang na kulang. Yung naitatabi ko na yun, nasa tindahan or sa tricycle, nailalabas po rin po yung lahat.
Sa pinakahuling survey ng social weather stations, umakyat sa 63% o mahigit 17 milyong Pilipino ang itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya. Ito na ang pinakamataas na bilang ng self-rated poor families sa loob ng mahigit Oo naman, ginto yung book ni ate. Kaya naman, napansin ko lang. Alam mo naman ako, keen observer ako eh. 2 dekada. Bahagyang bumaba naman ang mga borderline poor o nasa pagitan ng mahirap at may kaya sa 11% mula 13%. Gayun din daw ang mga hindi mahirap na nasa 26% na mula 28%. Ayon sa SWS, hindi nila inasahang aabot ng ganoon kataas ang bilang ng self-rated. Ang nyo, hindi nyo nasahan? Nakita nyo gano'ng katanga yung presidente natin? Tapos hindi nyo inasahan na aabot sa gano'n ng magsasabi na mahirap sila. Mga gago kayo Poor families. We know that it is most reactive to the high inflation rate. Marami ding ibang contributors na baka nga pinaghalong suliranin tungkol sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tapos sinabayan pa ng sunod-sunod na natural calamities. Nauna nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development na mas paiigtingin nila ang kanilang mga programa para sa mahihirap. Jesus! Putang ina nyo, mamimigay lang kayo. Yan naman si ate, oh. Pucha, nakapaparlor si ate, hayop naman talaga. Ano ba yan? Nagpaparlor ka ba? Bumili ka sa Hortaleza? Oh, sino dito bumibili ng pangkulay sa Hortaleza? Oh, dati kasi kaya ako kalbo, yung buhok ko kulot. Oh, puta, suki ako ng Hortaleza, may binibili ko doon yung pang straight ng buhok, yung pangalan Carla. Putang ina nun. Nakalbo ako dahil sa hayop na yun eh. Oh, sino dito ang bumibili ng yung pang tuwid ng buhok, yung Carla? Pucha, pag dumikit yun sa pisngi mo, ang kate. Napakainit. At siya ate, kita mo naman yung buhok, oh. Saan ka pa? Tayo na may kwintas pa yan. Taragis yan, oh. Pero para kina Monica at Eden, hindi dapat laging umaasa sa tulong ng iba. Samahan mo lang ng sipag, tiyaga, tapos yung panalangin, ma'am. Baliwala yung kahirapan na yan eh. Maraming pwedeng pagkakitaan. Tipid na lang din po, ganon. Tapos ipon din po. Talagang sisikap. Pucha, yan, oh. Antindi din talaga. Puta, naubos yung ipin ni ate, positive. Positive, no, Diego? Positive si ate. Hayop niya yan. Yan ang panatero, walang inuurungan.